Isang maulan, mahangin na araw mga kababayan. Itinaas na po sa signal number 4 ang lakas ni Bagyong Emong. Ayon po ito sa Pag-asa, mga kababayan. Sa ulat po ng Pag-asa, simula po ngayon, habang pinapanood niyo po itong video na ito, nananalasa o ramdam na po ang bagsik ni Bagyong Emong sa southeast po ng Luzon. Kaya pinapaalalahanan ng Pag-asa ang ating mga kababayan sa banta po ng malalakas na hangin, sa malalakas na ulan at sa malalaki na alon sa karagatan. Dagdag pa po ng Pag-asa, habang nananalasa po ang Bagyong Emong, lumalakas naman po ang southwest monsoon na siyang nagpapaulan naman sa ilang bahagi po ng ating bansa. Kaya asahan po natin na hanggang sa matapos ang buwan na ito, makararanas pa rin po tayo ng kalat-kalat na pag-ulan dulot po ng southwest monsoon o habagat. Kaya pinag-iingat po tayo ng Pag-asa sa banta po ng malalakas na ulan, sa mga baha o minsan sa malawakang pagbaha at pagguho ng lupa. Narito po ang weather update patungkol sa Bagyong Emong mula po ito sa weather specialist ng Pag-asa. Pakinggan niyo po mabuti mga kababayan at mag-ingat po tayong lahat. Base po sa pinakahuling satellite animation po ng Pag-asa na si Typhoon Emong with international name na Komay, ito ay nananatili at 120 km per hour ang lakas sa hangin malapit dun sa kanyang gitna at may pagbugso pa rin hanggang 150 km per hour at kumikilos pa rin po ng mabagal southeast. So ibig sabihin po, nananatili pa rin yung malalakas na mga pag-ulan coming from these cloud clusters associated dito kay Bagyong Emong plus yung habagat or southwest monsoon na siyang pinalalakas ng nasabing bagyo. Kaya naman po, meron na tayong nasa typhoon intensity na tayo, no? So possible na po yung hanggang signal number 4. Meron na po tayong nakataas na babala sa hangin bilang 4 sa southwestern portion of Ilocos Sur, ganyan sa northwestern portion of La Union at sa extreme northwestern portion of Pangasinan. Ibig sabihin po, significant severe threat to life and property po ang posibleng maranasan ng mga nabanggit natin na lugar sa susunod po na 12 oras. Signal number 3 naman po, storm force winds. May kalakasang hangin pa rin po, no? Sa natitirang bahagi ng Ilocos Sur, northern and western portions of Pangasinan, rest of La Union, western portion of Mountain Province, ganyan din sa southern portion of Abra, at sa western portion of Benguet. Kapag meron tayong signals number 3 and number 4, nasa humigit kumulang po 100 km per hour, yung maramdaman nila na hangin, no? So malakas po ito. Para nga kasing bilis ng isang mabilis na kotse at posibleng makasira ng mga light materials ng istruktura. Ganyan din po ang mga may hinang poste, mga puno, ilang punong maliliit at mga pananim, posibleng masira po sa ganun kalakas po na hangin. Signal number 2 naman or gale force winds ang posibleng maramdaman sa mga susunod na oras dito sa mga may kulay dilaw. Kabilang na dyan ang buong Ilocos Norte, signal number 2, Kalinga, natitirang bahagi pa ng Pangasinan, maging sa may Apayao, rest of Abra, natitirang bahagi ng Mountain Province, buong Ifugao, northern and western portions of mainland Cagayan, natitirang bahagi ng Benguet, western portion of Nueva Vizcaya, maging dito rin po sa Babuyan Islands, northern portion of Zambales, signal number 2. Meron naman tayong signal number 1 or babala sa hangin bilang isa dito sa Batanes, Quirino, natitirang bahagi ng Cagayan, hilagang bahagi ng Pampanga, meron na po tayong signal number 1, western and central portions of Isabela, ganyan sa Tarlac, at natitirang bahagi po ng Nueva Vizcaya. At sa western and central portions of Nueva Ecija. So makakaranas pa rin tayo ng pabugso-bugsong hangin. Ito po ay direktang epekto na rin po nitong si Bagyong Emong. Kapag meron tayong wind signal, posible na po na pagbawalan ang sea travel sa anumang uri na sasakyang pandagat at nasa sa inyo pa rin po or ifa-follow pa rin po natin yung ating mga protocols regarding po sa mga work and class suspensions, but nonetheless po weekend naman na po, no? Isa pa dyan na makakaranas pa rin po ng mga pagbugso-bugsong hangin ang malaking bahagi ng northern and central Luzon plus yung southern Luzon po may epekto rin po ng hanging habagat na palalakasin nitong si Bagyong Emong. Samantala yung ating minomonitor pa na isang bagyo sa labas din ng Philippine Area of Responsibility kagaya po ni Dante ay nandito po sa may malapit sa Guam. At may taglay pa rin hangin or may taglay na hangin na 65 km per hour. Ngayon, tropical storm na po ito at meron ng international name na Krosa. Base naman sa ating latest analysis, patungo po dito sa may south of Japan, sa may North Pacific Ocean. At ito rin si Bagyong Krosa po, yung posibleng magpaibayo ng southwest monsoon or hanging habagat early next week po sa malaking bahagi po ng Luzon. Hindi naman ito inaasahang direktang papasok ng ating Philippine Area of Responsibility at direktang tatama sa ating kalupaan.
Pagdating naman po sa mga pag-ulan, kapansin-pansin po itong mga areas dito sa kanlurang parte po ng Luzon na makakaasa pa rin ng pinakamalalakas na mga pag-ulan sa susunod po na 24 oras. Direktang epekto po nitong si Bagyong Emong plus yung habagat. So parang nagsasalubong po yung hangin galing kay Bagyong Emong at yung hanging habagat, kaya na-enhance din po yung pagkakaroon ng mga kaulapan, maraming moisture ang pumapasok dito sa Luzon, and possible nga na mag-cause ito ng maraming pag-ulan sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, maging sa Benguet, bababa po ng Zambales, Bataan, and Occidental Mindoro. Meron naman tayong hanggang 200 mm na dami ng ulan dito sa may mga kulay orange, kabilang po ang Ilocos Norte, Abra, Mountain Province, Ifugao, pababa ng Tarlac, Pampanga, Laguna, Cavite, at Batangas. Habang meron naman tayong kulay dilaw sa halos natitirang bahagi po ng Luzon, kabilang na po dyan ng Metro Manila and Rizal as well as Bulacan, meron po tayong 50 to 100 mm sa dami ng ulan. Lagi doon sa Bicol region kung saan may kalayuan na po doon sa bagyo, Camarines Norte, Camarines Sur, and Alabay, makakaranas pa rin po ng mga minsan malalakas po na mga pag-ulan sa susunod po na 24 oras, epekto ng habagat plus ni Bagyong Emong. At bukod pa riyan, maraming lugar na rin ang pinagbabawalan na yung ating pagta-travel by sea dahil nga po meron na tayong mga wind signals dun sa mga areas ng Northern and Central Luzon. But bukod pa riyan, meron din po tayong gale warning or matataas sa mga pag-alon dun sa malayong parte po ng ating Pampang. Asahan po natin hanggang 10 metrong taas ng mga pag-alon sa western coast of Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, and Zambales. Ito na po yung mga areas na merong mga wind signals. At bukod pa dyan, meron din mga hanggang 4.5 or maalon, napakaalon na karagatan dito po sa baybayin ng buong Cagayan, kabilang Babuyan Islands, Isabela, magi dito rin po sa northern coast of Ilocos Norte, Bataan, at dito rin po sa northwestern coast of Occidental Mindoro. Most likely po pagbabawalan ang maliliit na sasakyang pandagat. At nasa sa inyo pa rin pong Coast Guard, kung pagbabawalan ang paglayag po sa malaking baybayin po ng Luzon, dahil delikado pa rin. May kalakasan ng hangin, epekto po ng enhanced southwest monsoon. Ganyan din sa bahagi ng Visayas, kapag po napapansin nila na hindi maganda yung panahon, malakas ang hangin, malakas ang ulan, definitely magkakaroon ng matataas sa mga pag-alon na siyang delikado, lalo na sa ating mga kababayan na may maliliit na sasakyang pandagat at mga nangingisda. Bukod pa dyan, aasahan pa rin po natin yung epekto ng daluyong or storm surge. Ito po yung pinaka-crucial na part yung mga susunod na oras habang lumalapit po sa Ilocos region, ang gitna or sentro nitong si Bagyong Emong. Meron tayong 2 hanggang 3 metro na taas ng mga daluyong dito po sa baybayin ng Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, and Zambales. So pinaka-affected po yung mga lugar dun sa may coastal areas, malapit po dun sa may Pangpang. At kapag meron tayong storm surge, hinihila po ng hangin papasok yung ating mga dagat galing sa, or yung ating mga tubig galing sa karagatan. So patuloy yung pagragasa ng tubig, kaya nagkakaroon ng inundation or pagtaas po ng mga level ng tubig dun sa mga malapit po sa mga coastal areas. 1 to 2 meters naman yung posibleng daluyong or storm surge sa mga baybayin ng Batanes, Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands, maging dito rin po sa Northern Isabela at malaking baybayin ng Ilocos Norte. Make sure na coordinated po tayo sa ating mga local government units for possible evacuation sa ating mga coastal communities. Ito yung pinakang-crucial for the next 12 hours. Bukod po sa epekto ng malakas na hangin, direktang epekto ni Bagyong Emong at sa malalakas sa mga pag-ulan dulot ng habagat at bagyo, meron din po tayong pabugso-bugsong hangin na mararamdaman sa mga susunod pa na araw, kahit inaasahan po natin na kahit dumaan dun sa may northern Luzon ng bagyo at lalayo papunta dito sa may North Philippine Sea, meron pa rin po tayong aasahang mga bugso ng hangin, strong to gale force gusts. For the rest of this day, asahan pa rin yung mga pabugso-bugso over the rest of Central Luzon, yung mga walang wind signals, Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa, malaking bahagi ng Visayas, down to Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Camiguin, Dinagat Islands, hanggang dito sa may Mindanao, mayroon pa rin po mga pabugso-bugsong hangin, and Davao Oriental. Yan po muna ang ating weather update. Sa mga naghahanap po ng rechargeable super bright solar flashlight and waterproof work light, click nyo lang po ang product basket na makikita nyo sa inyong screen o sa description box. Para sa mas mabilis na updates, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa channel na ito. Hanggang sa susunod na ulat panahon, stay safe and weather-wise, mga kabayan.